Tagalog yung gagamitin ko. Oh, sige, Tagalog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. At sumainyo rin. Ngayon po ay babasbasan ko ang mag-anak. O Panginoong Diyos, kasiyahan ng iyong mga biyaya ang mag-anak na ito na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan at ipagtanggol mo ang mag-anak na ito upang sa bisa ng iyong lingap, ang mga magkasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan. Naway tularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, halina't makinig sa banal na salita ng Diyos nang makintal sa ating puso at diwa ang aral na gabay na mag-anak sa kanilang buhay. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kaunting pagninilay lang po sa aking ginagawang pagbabasbas, no? Ako'y nagpapasalamat sa pamilya nila, Sir at Ma'am. Senon Crisostomo. Senon Crisostomo. Sa pamilya Crisostomo. Na pinapasok. Ako'y instrumento lang, no? Hindi ako yung magbabless talaga, pero sa inyong intensyon na papasukin si Kristo sa bahay na ito, ang pagbabasbas ng Panginoon sa bahay na ito, nawa ay isabuhay natin. Hindi lang ngayong araw magiging blessed yung bahay dahil may deacon at may holy water, pero nawa ang pagpapasok sa tahanan ito kay Kristo ay maging pang-araw-araw nating ugaliin at nawa ay tayo ay mapabago din nito, no? Kaya naman sa ating ebanghelyong binasa, kung nasa sa atin ang kapayapaan, kung nasa bahay na ito ang kapayapaan, sa kanila ang kapayapaan. Kung hindi, wala silang kapayapaan na matatamo. Yun ang ibig sabihin ay kung may Kristo sila sa kanilang puso, nandoon yung kapayapaan. Pero kung walang Kristo, kaya marahil nandyan yung gera, nandyan yung away, nandyan yung galit sa bawat isa dahil walang Kristo sa loob ng isang tao. Kaya naman inimbitahan tayo ng ebanghelyo na tanggapin din natin, hindi lang papasukin si Kristo sa bahay na ito, no? Kaya intention ko rin kanina na i-bless muna yung family dahil ako naniniwala ko na pag tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, yung presensya ng Panginoon ay lalaganap kung saan man tayo kumikilos. Kaya naman binless muna natin ang family members para nang sa gayon ay maimbitahan din natin, hindi lang sa bahay na ito, bagkus sa ating mga personal na buhay. At nang sa gayon ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Hinahanap natin kapayapaan sa ating buhay. Ikalawang puntos, ang paghahari ng Diyos na nakasulat sa ating ebanghelyo. Nawa, huwag nating antayin na mawala tayo sa mundong ito para maramdaman natin yung kaharian ng Diyos. Para sa akin, pwede din natin maramdaman yung kaharian ng Diyos kung nasa sa atin si Kristo, no? Huwag nating asamin na kung kailan tayo mawawala sa buhay na ito, tsaka pa lang natin hahangarin yung kaharian ng Diyos. Pagka tinanggap natin, imagine kung bawat isa sa atin ay may Kristo sa ating puso, sinusunod natin ang kautusan ng ating Panginoon, marahil pwede natin maramdaman yung kaharian ng Panginoon habang tayo nabubuhay. Kaya naman iniimbitahan tayo, hindi lang sa pagbabasbas ng bahay na ito, pati na rin sa ating buhay. Papasukin natin si Kristo, papasukin natin yung presensya ng Panginoon. Ikatlong punto,
pagalingin ninyo ang mga may sakit na nabasa natin sa Ebanghelyo. Ang biyayang dumadating sa atin ay hindi lang para sa atin, mga kamag-anak, kakilala, pati na rin sa mga taong mas nangangailangan ng tulong natin, na hindi lang natin iisip ang ating kaligayahan, nawa pati na rin yung mga nasa kalsada, isipin natin sila, yung mga nangangailangan ng ating presensya, hindi lang pera, maski presensya, no? Sa pagkatapos ng COVID-19, maraming nahirapan, maraming nagkaroon ng psychological or mental problems. Marahil isa rin tayong instrumento para sa kanila. Nawa ay isipin din natin yung mga taong na ngailangan ng tulong, hindi lang yung 10 ng ating pamilya, pagkos yung mga nasa kalsada, yung mga nagugutom, yung mga nangangailangan ng ating tulong. At nawa, basbasan kayo, no, ng pagbabasbas at pagmamahal ng Panginoon na mas higit pa sa ating kagustuhan. Mangyari nawa. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito at umihiling ng pagbabasbas sa iyo, upang sa paglagi rito ay kanilang madama ang iyong pagkukto, upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at upang sa pagbalik dito ay kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan, sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan. Hari namin nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalala ng pakikisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento natin niya. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Picture video. Nasa drawer ata yung ano.
Is ang mga mo ilan taon na? 81 po today. Ano yun? Today po. 18 years Paganda old. na pag ano. Kaya sa akin ilang buwan na ako sa September 8 lang. 18. Hindi ako mag-test eh. Nasa labas. Nagala ko lumarating. Ayun, sa labas na. Ayun na. Lumabas na pala. Hintay na ano. Dali na ako makahabol. Sa hagdanan na tayo matagal ako. Hindi na makahabol sa hagdanan.